Good morning sa lahat. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 14 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Daniel chapter 6. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Daniel chapter 6, si Daniel sa kulungan ng mga leon. Daniel chapter 6 verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Verse 2, pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Verse 3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Verse 4, kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Verse 5, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Verse 7, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o manalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Verse 8, kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni maipapawalang bisa. Verse 9, at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nananalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon. Ulit guys, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So kung tutusin pala guys, 3 times tayo manalangin kay Father God. 3 beses niyang ginagawa sa buong maghapon ha. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Tayo kasi pagka buong araw puro trabaho na eh. Pero nakalagay dito, 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Verse 12, siya ay kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. How I wish makaya natin to guys. So 3 beses manalangin sa isang araw. Okay, verse 13. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Verse 14. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Verse 15, nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo mahal na hari na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Daniel chapter 6 verse 16,
Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Verse 17. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Daniel chapter 6 verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Verse 19, kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Verse 20, pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Verse 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Daniel chapter 6 verse 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at tiniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Verse 24, ang nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa haladamay na. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapan na sila ng mga leon. Verse 25, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Verse 26, iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. So, dapat sumunod tayo sa na to kasi pangkalahatan to guys, so sa buong daigdig na siya. Ulitin ko yung verse 26, iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Sabi ko sa inyo, kasali lang tayo pag nabanggit na yung buong daigdig. So, ibig sabihin, sumamba din tayo doon sa Diyos ni Daniel, si Father God. Ayan sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman, hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Daniel chapter 6 verse 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Daniel chapter 6 verse 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Bukas na itong chapter 7, ang pangitain ni Daniel tungkol sa apat na halimaw. Sila nung araw bawat panaginip laging may interpretasyon talaga. Sa generation natin ngayon, panaginip na lang parang ordinary na lang. Lalo na pag tayo nananaginip, ordinary yung tao lang tayo, so ordinary lang din yan. Panaginip para sa atin. Pero sa kanila nung araw, nung generation nila Daniel, mga Haring Nebuchadnezzar, Haring Dario, Haring Ciro, parang napakahalaga ng nila, mga vision nila, yung panaginip nila. For 15 August. Tingnan mo, nangalahati na agad tayo ng buwan ng August. 24. Mga malahin natin September na, mamalahin natin dyan December na. O diba? Bye everyone. God bless.